Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ng mga butil, matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na naman ang lumipas at sa dami ng atin po mga naranasan, narinig, at mga natunghayan sa linggong ito, nawa ay patuloy na isa-puso natin, isa-isip ang mga salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, pinagkakadiinan ko po na hindi lang tayo basta magsisimba, hindi lang tayo basta magko-comply sa panawagan na dapat nagsisimba, kundi lalo tigit yung atin pong pinakikinggan ang mga salita na ipinapahayag sa atin. At ito yung dapat nating tinatandaan. Ito yung dapat nating laging inaalala o iniisip. Kaya atin po muling balikan ang ilan sa mga pangyayari sa ating Ebanghelyo na nawa ay matutunan din natin ang mga halimbawa na ginawa ni Jesus o ipinakita ni Jesus. Noong Lunes, sa karanasan ni Kristo nang siya ay hindi tanggapin sa kanyang sariling bayan at matapos na kanyang ipaliwanag na ang lahat ay nangyari na, nasa kanilang harapan na, at ito ay kaniyang hindi nila matanggap kung kaya't ninais nilang ihulog sa bangin si Jesus. Doon mismo sa kanyang sariling bayan. Pero ang ginawa ni Jesus, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Yun yung pinaka, the best way na gawin. Yung kung may ayaw sa iyo sa isang lugar o mismo kung saan man, umalis ka ng tahimik, umalis ka pumunta ka doon sa lugar na kung saan ka kikilalanin o tatanggapin. Kung kaya, kabaliktarin na naman, nung Martes, matapos siyang mangaral sa sinagoga sa ibang lugar, doon ay mayroong mga sinasaniban na masamang espiritu at ito ay nag-iingay at ipinagsisigawan ng masamang espiritu kung sino siya. Pero ang ginawa ni Jesus, pinagwikaan ito ni Jesus at sinabing, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. So muli, ang demonyo nasa loob din ng templo. Ang demonyo nasa loob din ng simbahan. So kung masyado na tayong maingay, kung masyado tayong nagsisigawan, masyado tayong nagsisitahan ng ating mga ginagawa,
ingat-ingat tayo, baka may sapi na tayo nito. Dalawa lang naman yan, di ba? No? Ang ginagawa ng espiritu, ng masamang espiritu, either patatahimikin ka o paiingayin ka ng todo. At nung Miyerkules, maganda rin na maintindihan natin, no, sa Panginoong Hesukristo o sa Panginoong Diyos, walang exclusivity. Kasi nung panahon na nang siya ay nanggagamot, nung pinagaling niya yung biyanan ni Simon, tapos lahat ng mga may sakit dinala sa kanya doon, ang gusto ng mga tao, manatili na lang siya doon. Pero ang sabi ni Kristo, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Nung Huwebes, sa kanyang pakikipagtagpo sa mga unang alagad, habang ang mga alagad na ito ay magdamag na walang huli, pero nung sabihan sila ni Jesus na ihulog muli ang lamban, doon sila nakahuli ng napakaraming isda. At nang matunghayan ito ni Simon Pedro, siya ay lumuhod kay Jesus, humingi ng kapatawaran, pero ang sabi ni Kristo, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Mula sa pagiging mangingisda, mula sa panghuhuli ng isda, binibigyan ngayon ng panibagong misyon si Pedro para manghuli ng mga tao at ilapit kay Kristo. Kahapon, Biyernes, yung paalala sa atin, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Minsan kailangan din talaga natin, no, alam niyo yung mga aral o turo sa simbahan, minsan kailangan lang talaga natin common sense. Minsan puro common, walang sense. Mag-aaway-away tayo, wala namang sense yung pinag-aawayan natin. Gumagawa tayo ng mga activities, parang wala namang sense. Kasi kung dito pa lang sa sinabi ni Kristo, no, walang pumipiraso sa bagong damit para itapal sa lumang damit. Di ba kasyungahan yun? Yung bago, sisirain mo para itapal sa luma. Common sense, ha? Baka diyan tayo minsan nagkukulang. Kaya yun ang mga nangyayari sa paligid natin. Pag nakikinig ka ng mga hearing, walang sense. Ang daming tanungan. Minsan, ang daming privilege speech, kung ano-ano pinagsasasabi natin. Pero wala eh. So, kailangan natin, be practical din minsan. Common sense lang naman. At ngayon, sa pangingwestiyon ulit nitong mga Pariseo sa mga ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad, pinaalala ni Jesus sa kanila na ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. So bakit parang gusto nilang palabasin na hindi naiintindihan ni Jesus o kaya naman hindi tinutupad ni Jesus ang kautusan tungkol sa araw ng pamamahinga? Kasi para sa mga Pariseo, ang mamitas, no, yung pumitas ka ng bunga ay isang uri na ng paggawa o pagtatrabaho. Malinaw na sa araw ng pamamahinga, ikatlong utos ng Diyos, ipangili ng araw ng pamamahinga, ibig sabihin huminto kayo lahat, no? Walang kikilos, walang magtatrabaho para nang sa ganon makapagtipon-tipon ng lahat, magpapasalamat, magpupuri, lalong-lalo na magpapahinga. Makakulang lang sa pahinga yung, tinan nyo yung katabi ninyo, makakulang sa pahinga. Minsan kulang na, yung katawan kulang na sa pahinga,
pati isip kulang sa pahinga. Iisip ng isip kung anong manggagawin, kung paano. Kalma lang. Kasi kapag ang isang tao kulang na sa pahinga, hindi matino mag-isip yan. Kapag ang isang tao kulang sa pahinga, mawawalan ng direksyon ang buhay niyan. Kaya huwag niyong pagurin masyado ang inyong katawan at isip. Kung pagod na, ay di magpahinga ka. Huwag mong i-deprive ang iyong sarili ng pahinga. Pahinga lang naman, hindi sinasabing talikuran mo ang iyong gawain. Kasi minsan kulang na yung mga taong kulang na sa pahinga, gawa ng gawa, pero ngawa rin ng ngawa. So anong dulot niyan? Anong ikabubuti niyan? Nandiyan lang naman yan. Inis ka na pagod ka na sa paglalaba, di bitawan mo muna yung paglalaba. Mamaya, pag okay ka na, di laban mo na ulit. Ngayon, kung ayaw nyo na naglalaba, di bumili ng disposable, plato, minsan sa loob ng bahay, ang ingay-ingay, di ba? Kasi ayaw magpahinga. Pahinga lang ang kailangan. Kaya nga, kung paanong sinabi ni Kristo na ang araw ng pamamahinga nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. So tayo din, nasa atin din yung kapangyarihan. Anong gagawin mo sa araw ng pamamahinga? Magpapahinga ka ba o magpapagod ka pa rin? Tapos pag nagkasakit na, kasi kulang ka sa pahinga, O Lord, pinaparusahan mo ba ako? Paano tayong paparusahan ng Diyos? Naglaan nga siya ng isang araw para magpahinga ka. Hindi mo ginagawa. So, anong gagawin natin ito? Ikaw ang may control sa araw ng pamamahinga. Kung magtatrabaho ka pa rin, nasa sayo, sige. Pero may araw ng pamamahinga. Kaya minsan kahit linggo, di ba? Maraming Katoliko na sabing, pag araw ng linggo, naku, magpapahinga na lang ako. Ang intensyon ng pagpapahinga natin, lumapit tayo sa Diyos, magpahinga tayo sa Diyos. Magpahinga, kaya nga hininga, magpahinga. Kasi kulang na tayo ng energy, nababawasan, nalolobat tayo. So kailangan natin ng pahinga, kailangan mag-recharge. Pero nasa sa inyo pa rin, ha? Ayaw niyong magkasakit, magpahinga kayo. Pero kung trip niyong magkasakit, sige. Ikasisira din naman ang katawan na kahit nga mga machine, kahit nga gadget. Pag hindi mo pinagpahinga, masisira agad yan. So, ganun din sa tao. Kapag isang tao, walang pahinga o kulang sa pahinga, magkakasakit ka rin. Magastos po, magkasakit. Wala tayong magandang healthcare dito sa Pilipinas. Wala tayong, lahat ba kayo, insured? Pero sana po, sa araw na ito, mapagnilayan natin mabuti ang kahalagahan ng araw na pamamahinga na sinasabi sa atin ni Kristo. Amen.